Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Kapamilya, magandang araw sa inyo. Happy New Year! Actually, hindi ko alam, ito ba yung ating first vlog ngayong 2025, medyo late na. Ngayon na yun, date na ngayon. January 9 na ngayon, January 8, nag-open tayo dito sa bagong branch natin dito sa Santa Teresita, Batangas. Guys, gusto kong pag-usapan natin itong negosyong ito na sabihin natin magpapaunlad, magpapayaman, magpapaasenso sa atin ngayong 2025. Nagsubok tayo isang beses lang last year. Hindi ko akalain after 1 month, okay naman. Less than 1 month pala. Nag-invest tayo, less than 1 month. Kumita naman, hindi ganun kalaki yan. But happy na rin ako kaysa naman yung perang yun ay nasa bangko or hawak ko, medyo mauubusin ka agad. Then, yun nga guys, gusto ko talagang karirina, gusto ko talagang gawin ng negosyo, itong negosyong ito. Interested talaga ako, matagal na medyo. Then, last Saturday, umattend tayo ng meeting ng Eagles Club natin, ng Lemon United Eagles Club. Medyo maaga tayo. Nagkataon naman, guys, nakatabi natin si Kuya Mark Martinez na isa sa kilalang negosyante dito, lalo na yung pamilya niya. So, napag-usapan namin itong business na ito. Alam nyo ba guys na ang nabenta daw nila last year ay 319 units? Ano nga ba itong negosyo ito na magpapa-asenso sa atin, na magpapa-unlad sa atin ngayong 2025 na ako man guys ay interesado na gawin at gusto ko sa sunod na vlog ko ipakita ko na sa inyo, magbigay tayo ng ideas, tips. Pero ngayon gusto ko muna sabihin sa inyo, ano nga ba yung negosyo ito guys? Ang negosyo ito ngayong 2025 na gagawin ko, nakakaririn ko na hopefully within 1 year bago matapos itong 2025 medyo malaki-laki na, parang ganoon. So guys, ang buy and sell ng sasakyan or kotse, used cars. Alam naman natin, pag dumaan tayo sa highway, makakakita tayo ng mga garage or garahe, makakakita tayo ng mga pwesto, nagbebenta sila ng mga second-hand cars, kung ano-ano. May mga ibang nandun na rin yung pag bumili ka sa kanila, pwedeng i-cash mo, or pwede rin naman na financing. So, guys, imagine niyo, mas lalo pa ako na-inspire kasi nakausap ko nga itong si Kuya Mark Martinez na talagang ito yung business niya. Sabi niya, ang nabenta nila last year ay 319 units. Kayo na ang mag-compute. Saan ba natin ilalagay? 30,000 per unit? No. 40,000 per unit? Maybe no. 50,000 per unit? Sigurado, hindi pa rin siguro. 60,000 per unit? Siguro, pwede kong sabihin, pag-usapan natin, sa minimum na lang nakita nila na 60,000 per unit. Kasi, nakausap ko siya, meron akong kakilala, nabanggit ko sa kanya na yun yung business nila, kakilala naman niya. Sabi nga niya na sila ay kung magpatong is 100 to 120,000. Guys, disclaimer, kaya pinag-uusapan natin sa tubong ito, kapag ang unit naman, siyempre, ang unit nasa mga 500,000 pataas. Kasi naman, kung halimbawa naman ang unit mo is 250, 200, or 300, imposible naman kumita ka ng 100,000. Mapwera na lang talagang makuha mo ng sobrang baba yung unit, rush na rush, then isa ka naman natagpuan na isang client na or customer na talagang hot na hot din, na bibili talaga, na talagang pag sinabi mo talagang hot na hot, bibili na kagad. So guys, napakaganda ng ganitong business. Okay, para sa akin guys, sabi nga ni Miss A, Papa, kung magbibusiness ka, mas maganda ba yung hindi makalat? Yung bang pag nakabenta ka ng isa, may maganda-ganda na yung kita. Kaysa yung maraming abubot na kikita ka ng piso, kikita ka na 5 piso, 10 piso, 20. Ang daming kausap, ang daming items sa magulo. Samantalang ito guys, kung meron kang isang unit, let's say yung unit mo is around 400 to 500,000 baht, then, ibinenta mo, based lang sa mga nakausap ko, sabi nila, pag ang unit mo is around 150 to 250 or 300,000, minimum na at least ibebenta mo 30,000 yung kita. Sabi nila, kung ikaw ay magbebenta,
kikita ka lang ng 10,000, medyo talo ka pa sa abala, talo ka pa sa gastos, ano? So kung 20,000 naman, parang siguro break even lang. Pero kung at least nagbenta ka ng mga second-hand cars na kikita ka ng 30,000, not bad na rin naman. Kung halimbawa naman, bilisan lang, ano? Pero, sabi nga nila, malaki yung investment. Ganun talaga. Mag-i-invest ka ng medyo malaki, malaki rin naman ang kita. Mag-i-invest ka ng konti rin yung kita. So, para sa akin, ang buy and sell na ng sasakyan, imagine niyo, may mga nakikita ako, may mga kaibigan tayo, kumpare, kamag-anak na, ang hirap dahil tuwing makakasalubong mo sila, iba yung dala nila sa sasakyan. Kasi nga, nagbabayasan. Minsan ang dala Honda. Minsan ang dala naman Pajero. Minsan ang dala Fortuner. Minsan ang dala naman Civic or Toyota Vios. So, ang hirap, ano? Basta na lang bubusina sa iyo, yung pala yung sakay. So, kaya naman maganda ngayon, sabi nga nila, wala namang, itong negosyo ito, sabi nila, imagine niyo guys, ito yung nakakatuwa. Sabi nila, mas mahirap humanap ng unit na pambenta kaysa magbenta. Kasi sabi nila, ang magbenta napakabilis. Imagine niyo yung mga kaibigan ko, magpo-post lang sila sa Facebook nila, meron sa marketplace, and then maya may tatawag, basta na lang pupunta, bibilin. So, parang napakasimple ba? Parang hindi mo na kinakailangan mag-update sa page, tumawag, mag-send. Samantalang ito, once na nasa marketplace, may mga mag-inquire, may mga tatawag. So, mag-aaralan natin itong business na ito, and hopefully, maging maganda, para naman ako, malakas ang load ko na i-share sa inyo yung aking natutunan, yung aking experience. But sa ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, gagawin natin ang pagbabuy and sell ng mga second-hand cars at mga used cars. And doon naman sa mga tao na makakapanood ng vlog na ito na gustong bumili ng mga second or used cars, isisigurado ko sa inyo, kapag kabe ay kukuha ng unit, sisiguraduhin namin na quality yung unit, walang masyadong pagawain, walang problema. Pag nakuha namin, kahit may mga kaunting galos siguro, kaunting problema, aayusin na natin para naman yung makakabili ng unit natin ay tinatawag nilang gas and go. Pag kinuha, dadrive na lang, maggagas na lang, baka nga pag talagang napag-usapan natin, pwedeng yung gas, libre na rin natin, go na lang ka, wala nang gas, dire-diretso kahit saan, yun ang kagandahan doon. Alam nyo guys, alam naman natin, nakakapunod tayo ng mga vlog, meron isa dyan na nagbenta ng parang less than 100,000 or 100,000. Then, kung magreklamo yung owner, bakit ito ganyan-ganon? So, nakunawahan ko naman, okay, dismayado yung owner na yung nabili pala niya ay may problema. Pero alam mo naman guys, sorry understood naman, kung bumili tayo ng mga second-hand cars, kahit pa paano, siyempre may mga problema yan, may mga gas, may mga UP. Nung minsan guys, na bumibili ako ng second-hand cars na sa Thailand, Civic, model 2000 yata, nung okay lang, yung first car ko. So, yung bumper, may mga gas-gas yan. Yung likod, parang may gas-gas. Tinuro ko dun sa owner, sir, may gas-gas. Okay. So, sabi niya sa akin, second hand. Okay, sabihin, Mersong. Pag sinabing Mersong, is second hand. And then, joke niya ako is, sir, kung gusto niya ng walang dent or walang mga gas-gas or talagang pulido-pulido, bumili ka ng bago. So, hindi naman tayo makakabili ng bago nga that time. So guys, napakaganda ng buy and sell. Ang buy and sell, maaaring isang araw, wala kang benta. Isang linggo, wala kang benta. Then, nakabenta ka, medyo maganda ang presyo. Pero guys, pag pinasok natin yung pag-buy and sell na yun, yung mga unit natin, unang-una, walang problema, wala na kayong papagawa, wala na kayong papaayos. Kasi minsan, bili-bili pa lamang. Ang daming kinakailangan gastusan, gano'n. Mas mabili pa, mas mabuti pa. Bumili ka na kagad ng isang bagsakan na wala ka na magiging problema. So, we will make it sure na yung ating ibebentang sasakyan niya, unang-una, walang problema, walang sakit sa ulo, quality talaga, ang mga papel, walang problema. And then, at the same time, ang presyo natin is hindi ka taasan, hindi ka babaan, average, yun yung gagawin natin. So, imagine niyo guys, Huwag na natin masyado munang pakarapin. Ayaw naman maging sobrang exaggerated na linggo-linggo nagbebenta ka. Sabi ko nga,
Mahirap ang maghanap ng unit daw na pambenta kaysa magbenta. Mas mabilis magbenta. Mas matagal pa rin yung kinokonsume nilang oras sa paghahanap ng unit kung saan kaysa magbenta. Napakagandang ibig sabihin. Maganda palang business yan, ano? So, then guys, kung may mga iba kasi na may mga agent sila, ito yung mga nagtuturo kung ano yung mga pambenta sa sasakyan. Pero I suggest doon tayo, mag-direct tayo sa mismong owner or yung first hand, yung first owner, yan, number 1 yan. So, guys, ayaw kong sobrang mag-exaggerate. Let's say ikaw ay balikbayan, may pera ka ng 400,000, ibili mo na sasakyan, be sure na mag-check ka rin sa marketplace, i-compare mo yung presyo ng iyong nung nagbebenta, kung talaga bang pasok ba, kikita pa rin ba, baka naman sobrang mahal na, magtanong-tanong tayo sa mga marunong. Imagine niyo guys, nag-invest ka ng 400,000, sabihin mo na, ang laki naman ng budget, ang laki naman ng capital, para makahuli ka ng malaking isda, dapat malaki rin yung pain mo. Maliit yung pain mo, huwag ka mag-expect na malaki yung kikitain mo. So let's say, nag-invest ka ng 400,000. Okay? Dapat daw, kung 400,000, at least 50,000 ang kitain mo sa sasakyan pag ibinenta mo. Imagine niyo guys, kumikita ka na lang ng 40 to 50,000 per unit. Let's say na lang, medyo matumal, isang buwan nakabenta ka ng unit 40,000 na ginaturo, not bad. Imagine mo na lang na every month is buwebenta ka ng 40,000 per month. Napakaganda. Doon sa mga magtatanong, magsasabi, wala naman akong kapital. Guys, may mga napanood tayo sa vlog, may mga nakausap tayo. Nag-start sila as agent, may mga kakilala sila na nagbebenta ng mga sasakyan. Pinopost nila yung picture, i-entertain nila, nakaka-commission hanggang sa nagsimula. Nagkaroon sila ng isang unit na pagong pool daw, parang 80,000, then naging 150, naging 200, then ngayon, meron na siyang sariling showroom. So interview natin siya one time, share natin. So guys, ang patok na negosyo na gusto kong gawin ngayong taong ito, 2025, nakikita ay ang pagbabayan sa ng used cars. So sana kung doon sa mga kaibigan natin, subscriber natin, nanonood ngayon, kung kayo ay gumagawa na ng pagbabayan sa ngayon, mag-share naman kayo sa amin ng mga ideas nyo, business tips, at kung pwede ma-interview kayo, i-vlog natin, gawin natin. Para naman maraming tao tayo ngayong 2025 na matulungan. Shout out sa lahat ng mga FW. Itong negosyo ito, pag-aaralan natin, magtutulungan tayo, mag-share tayo. So, mga kanegosyo, kaso sa Cafe Milya, Merry Christmas and Happy New Year! Salubungin natin ang taong ito, 2025, nawa lahat tayo ay masenso, healthy at masaya. God bless po. Keep safe. Bye-bye po.